Parati ka ba sa kusina at naghahanda ng mga lutong pagkain? At syempre naghihiwa ka rin ng sibuyas. Subalit nabigyan mo na rin ba ng pansin o iyong napuna ang mga itim na amag o animoy mga itim na alikabok sa balat ng lumang naimbak na sibuyas? Opo, ang mga bagay na ito na alam lamang natin na isang senyales pala ng pagkabulok o pagkasira ng sibuyas ay mayroon pa palang maraming pakinabang. Bilang panglinis, pang-preserve ng mga pagkain, at kadalasan ding gamit sa paggawa ng alak, cheese, at iba pa. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang napakarami pa palang pakinabang ng mga itim na amag sa sibuyas na kadalasan ay hindi lamang natin pinapansin at inaalis na lamang. Ang mga bagay na kung tawagin ay Aspergillus niger. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Aspergillus niger o black dust sa hinihiwa nating sibuyas ay hindi lamang indikasyon ng nabubulok na ngang sibuyas, mani o mga ubas, kundi ito rin na isang malinaw na pahiwatig na hindi na nga ito ligtas pang kainin o gamitin. Subalit batid mo ba na ito pala ay mayroon pang napakaraming mahalagang gamit na marapat din nating malaman? Kung sakali nga na mayroong mga amag, ang ubas o ang sibuyas, hindi mo na nga ito marapat pang ikonsumo. O di kaya naman ay hugasan muna ng mabuti bago kainin o gamitin sa paggigisa. Ito ay bunga ng mamasa-masang kondisyon sa paligid, kaya naman malapit na nga itong masira. Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakababatid na marami pa palang natatagong gamit ang mga itim na bagay na ito. Una, ang Aspergillus niger ay mainam palang ginagamit sa produksyon o sa paggawa ng citric acid na kadalasang gamit sa paggawa ng ilang alak, beer, cosmetics, at ginagawa ngang pang-preserve sa mga dilatang pagkain sa pamamagitan ng masusing pagproseso dito. Nagdaragdag din ito ng asim sa mga flavor ng nilulutong pagkain katulad sa paggawa ng keso. Isa rin itong mahalagang sangkap sa mga produktong gamit sa paglilinis sa kusina at pagtatanggal ng mga kalawang at dumi. Samantalang ito rin ay isang mahalagang sangkap pala sa paggawa ng mga facing soap at mga homemade bath bombs na kadalasang inilalagay naman sa mga bathtub. Mainam din pala itong gamit sa pagpapanatili ng ilang mga piling prutas gaya ng saging upang mas mapatagal ang pagkahinog at pagkukulay brown nito. O hindi ba't napakarami din palang pakinabang ng mga amag na ito sa sibuyas? Maaaring senyales ng pagkabulok o pagkasira ng ilang mga pagkain, subalit mayroon pa palang mas mahalagang gamit sa ilang larangan. Kaya naman sa susunod na makakita ka ng mga amag na ito sa iyong binabalatang sibuyas, ay mayroon ka ng idea. Ikaw, napuna mo na rin ba ito, ang mga itim na amag sa sibuyas, tuwing ikaw ay nagbabalat nito? Ang bagay na kung tawagin ay Aspergillus niger. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Balat ng bawang at sibuyas, huwag mong itatapon kagad dahil hindi mo aakalaing napakarami pala nitong gamit at pakinabang. Hello, what's up? Your best here. Sa video nating ito ay mamangha sa mga nag-uumapaw palang gamit nang itinatapon lamang nating
mga balat ng bawang at sibuyas. At tiyak kong pagkatapos ng videong ito ay magdadalawang isip ka na at hindi mo na nga ito agad itatapon pa. Alam mo na ba ang mga kakaibang gamit ng balat ng bawang at sibuyas? Madalas na gamit natin sa pagluluto ang mga sangkap na ito. Subalit ang mga balat nito o ang mga outer skin ay sa basurahan nga lamang ang lagpak. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang marami pala nitong gamit. Alam mo ba na maging ang mga balat ng bawang at sibuyas na animoy mga papel ay napakarami palang nutrisyon at mga bitaminang tinataglay. Mayaman nga ito sa vitamin A, vitamin C, vitamin E, at isang mainam na source ng antioxidants. Nagtataglay rin ito ng flavonoids, partikular na nga ang quercetin, at isang mahusay pala itong anti-inflammatory agent. Maaari mo nga itong isama sa mga sabaw o mga ginagawang soup at stews upang magdagdag ng lasa at sustansya. Maaari mo rin itong ipatong sa inyong sinaing o sa nilulutong kanin upang magdagdag ng kakaibang aroma at extra vitamins sa kanin. Maaari mo rin itong patuyuin at pinuhin o durugin upang maging pampalasa at powder sa mga pagkain at tinapay. Nakaalis din ito ng sakit sa kalamnan o ng mga muscle cramps. Ang pinakuluang balat ng sibuyas o bawang ay inumin bago matulog upang makaiwas rin kayo sa pulikat. Isang mainam rin palang natural na pampatulog ang tsaa buhat sa balat ng bawang at sibuyas. Ilagay lamang ang mga balat nito sa tasa ng mainit na tubig at inumin ito bago matulog upang ma-promote nito ang natural na gana at himbing sa inyong pagtulog. Ang mga balat din nito ay mahusay sa pagpapataba ng inyong mga paboritong pananim. Madalas nga rin itong ginagamit sa pagkulay ng mga damit at ng mga tela. At kung hindi mo pa nga batid, ay pangkulay rin ito ng ating buhok. Magpakulo ka lamang ng balat ng sibuyas sa loob ng 1 oras. Palamigin ito magdamag at kinabukasan nga, ibabad ito sa buhok sa loob ng 30 minuto upang ma-achieve mo nga ang golden brown na kulay ng inyong buhok. Makatiba ang inyong paa sa alipunga? Maaari mo ring gamitin ang tubig na pinagpakuluan ng mga balat ng sibuyas at bawang. Hindi ba't may mga kakaiba pa palang gamit ang mga balat ng sibuyas at bawang? Kaya naman sa susunod ay maaari mo na rin itong subukan. Ikaw, itinatapon mo rin ba ang mga balat ng bawang at sibuyas? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.